everyone. Good morning, good evening. Sa akin is good afternoon. It's 12:44 p.m. Today is Tuesday, the 28th of January. So, alam ko i-upload ko pa to guys. So, ang date na sinasabi ko is may iba pag ito'y na-upload ko na. But anyways, nagdadrive ako ngayon at kung makikita nyo, nakabunit pa talaga ako dahil kahit nasa loob na ako ng sasakyan dahil super lamig ngayon. So bago ko ipakita ang kalsada, pakita ko muna ang mukha ko kung anong ayos ko. So ipakita ko guys yung ayan, mainit siya pero super lamig. Ayan. So ala, hindi nag-stop yung sasakyan. Nadulas siguro yun. Diretso. Anyways, so ito pa rin ang grounds namin guys. Ang magkagandahan is nalinis na siya dahil kagabi is ang lakas ng hangin. Ang lakas-lakas ng hangin kagabi. May video nga ako noon pero in-upload ko sa isang account ko doon sa aking Facebook. Super hangin. Ngayon, napakalamig. Yan. Sobrang lamig. Parang hindi siya malamig na tingnan kasi nga ang init, ang ganda. Pero ito, talagang nakaano yung aking heating, naka full blast. Pinainit ko pa yung aking upuan. Ang lamig kahit yung aking manibela wala akong dalang guwantes. Kaya yun, hindi ko siya mahawakang maigi. Talagang ang lamig ng manibela ko. Oh my gosh, hindi man lang ito tumingin. Ano ginagawa nito? Hindi man lang muna kasi siya magtingin na palampasin kung may parating na sasakyan. May stop siya. Ano bang driver na to? Hindi marunong. Pagalitan ko nga. Kasi dapat sa ganyan, nalalabas ka sa mga parking. Tapos may mga sasakyan. Kailangan antayin mo na titingnan mo na sa construction. Dahil may maiipon kasi kami doon. Dahil sa likuran kong yung nalampasan kong truck, nag-unloading siya ng gamit sa construction doon sa may metro. Kaya kung hindi ako papaalisin, hindi kami papaalisin doon sa pagtawid ng crossing na pagliko, matatambakan sila ng sasakyan doon at hindi makagalaw yung truck. Kaya kahit red sign siya, red light, pinago. Okay naman. Basta lang tayo, maingat. Kailangan magmadali. Walang emergency. Diba? Pag sa pag-drive, maingat ka. Dahil in seconds lang, hindi natin alam. Accident happens. Kaya yun. So, ito guys, makikita nyo ibang sasakyan. Hindi pa nilinis ng mga may-ari. Yan. Punong-puno pa ng snow. Yung mga bubong ng sasakyan. Yan, nagbabalot pa sila ng snow. Siguro yung mga may-ari nito is tinamad pang maglinis. Hindi na siya matutunaw kasi nga lalo ngayon na malamig na, -12 plus the wind chill. Siguro mga nasa -18 kami. Ibig bang sabihin, pag ganito kalamig, titigas yung snow. So, hindi siya madaling linisin, guys. Mahirap yun. Masakit kaya sa balikat maglinis ng snow sa sasakyan, lalo na tumigas. At yung mga, yung mga natatambakan ng snow na hindi nila naalis, nako, masakit talaga yan sa balikat dahil ang tigas ng snow, mo, papalahin. Kaya mas maganda maglinis ng sasakyan yung kay snow lang talaga dahil mabilis pang maalis yung snow, malambot pa siya. Pero pag tumigas na siya guys, mahirap na yun. Pag-unahin ko itong bus. Priority ang bus. Yan.
naka-stop yung ano, sa bagay yung sa kabila, nagbuko. So, ito ang bus dito guys. Sa lubungan sila. Ayan. Pag may bus dito, priority sila. Papaunahin talaga yan ang ano. Pero yung ibang driver, nakikipag-unan yan sa bus. Kasi pwede silang ano, yung mga bus drivers, pwedeng i-report yung mga drivers na nakikipag-unan sa kanila. Matitikitan by mail. Kaya, lalo din yung ano, lalo na yung school bus din. Pwede kang matikitan kahit walang pulis, i-report ka nila. Kaya ingat-ingat tayo sa pag-ano, sa pag-drive. Ayun, may nagtitikit na nga dun sa ano, tinitikitan yung lampas na sa pag-park nila, lampas na yung oras. Ang hirap ng ano dito guys, yung pag natikitan ka, alam niyo ba kung magkano ang parking ticket dito? $91. Samantalang noon, nag-start ako ng pag-drive dito, yung ticket is $42. Ngayon, naging $91. So, imagine that. Tumaas siya ng $51. Ay, no. $50. Kasi, ay, 42. Tapos, 51. So, increase siya ng $49. 91, I mean, ticket na yun. Sa parking lang yan ha. Eh kung tinukar pa yung sasakyan mo plus yung towing, abutin ka ng kulang-kulang 300. Hirap guys. Hirap mag-drive pag hindi mo kabisado ang kalsada dito sa Montreal, nagpark ka sa mali, naku, paglabas mo yan, swerte ka kung walang ticket. At ang iba pa, tinutukar pa nila yan. Yan ang ano guys, yan ang ano namin dito, iniingatan ng mga drivers. Ganyan ang ano. So malamig talaga ang kamay ko eh, may ano ng aking may ano yung ano ko ba, mainit na tong loob ng sasakyan ko, ang manibela ko malamig pa rin. Tagal ano siya, matagal mag ano yung lamig maalis kahit naghihiting. So yun na, so joyride lang ngayon. Tingnan nyo lang yung dinadaanan ko guys, super init pero super lamig. At kung nagsasalita kami guys pag ganito na nasa labas kami, umuusok din ang aming bibig. Sa sobrang lamig, umuusok ang aming bibig pag nagsasalita kami. Silungan. Pero yung lamig niya guys, labas-pasok pa din kasi wala namang heating yung mga ano dito, mga bus stop. May masilungan lang ba? Kasi in case na mahangin, at least may cover ka sa ano. So ito pala guys, dumadaan ulit ako sa ano, sa St. Joseph's Oratory na hindi nyo na makita. Yan, ang kanyang ano is punong-puno ng snow na mumutuloy. Itong building na itong kadadaanan ko lang is ano siya, college, high school at college siya, eskulahan. Ang ganda ng kalangitan talaga, ang ganda ng kanyang sinag ng araw. Dito medyo kaasim lang dito ng ano, oh no, nilikot na dapat ako, ito kasi dyan naka ano, kaasin lang nitong kalsada guys, kaya medyo basa, maputik. Kasi madulas talaga ang ano dahil nagbagsak yung temperature. Ayan o, makikita nyo may naglalakad na isang babae dyan. Umuusok yung kanyang bibig, yung hininga niya umuusok. Ganyan kami dito guys. Kahit hindi naninigarilyo, umuusok ang bibig, ang ilong pag ganitong kalamig. Oh, ang lamig talaga. Ayan, kunti-kunti nang naaalis yung ano, lamig ng manibela guys. Nahahawakan ko na siya ng
hawakan ko siya ng gusto. Naghihitab ako guys. parang ano, ang sarap magnap dahil nga malamig-lamig ang panahon. Ito guys, yung dating ano, mga kakahuyan dito na green, ito yung itsura niya ngayon. Ayan. Brown na yung kulay niya. Diba? Ayan na. Ano yung camera ko? Ayan. Parang ang lungkot tingnan. Pero pag ano guys, yung nag-snow siya na napuno ng snow yung mga kahoy, ang ganda niyang tingnan. Ang liwanag pati niyan sa gabi. Parang ang liwanag ng kapaligiran namumuking. Ganyan siya. Tapos kung mag freezing ba na ano, pag naipunan ng ano yung mga kahoy, mga puno, yung mga branches niya, nagki-crystallize, ay ang ganda niyang tingnan guys pag uminit. Kumikintab-kintab yung mga ano, crystal. Pero ano din yun guys, delikado kasi pag nagtutunaw na siya tapos naghuhulugan, delikadong mahulugan ka sa ulo, pwede kang masugatan kasi matutulis yung ice, tumutulis yung ice, kaya dapat ingat lang talaga. Huwag kang maglalakad sa mga puno na merong mga crystallized na ano, mga crystallized na ice dahil nga sa freezing temperature. Ano siya, pag nag-snow siya tapos or nag-freezing rain tapos talagang hindi siya nag-warm up yung temperature, ganun ang aabutin guys. Kaya takot din kaming maglakad sa mga ano, tabi ng kalsada na may mga kahoy kasi usually talaga mahuhulugan ka ng ano, ng parang popsicle na matutulis. Yan, pwede ka talaga masugatan. Merong ano meron ngang ano, may ilan-ilan na rin dito sa Quebec na namatay siya na nahulugan ng ano, yung branch ba ng kahoy na naputol, na punong-puno siya ng snow, may naanuhan siya, may nahulugan, namatay sa sariling ano niya, sa sariling backyard niya. Yun ang nangyari. So talagang ano din guys, kailangan mag-ingat-ingat tayo. Kaya si Mister, yung kahoy sa may ano namin, pinutol. Kasi nga, sabi niya, nakakapagod daw na kasi yung pag nag-fall, yung mga dahon, naglalaglagan, siyempre nga, aalisin namin. Kasi kailangan mong linisin. Pag hindi ka naglinis, matikitan ka. Kaya yun, putulin na lang. Wala pang lilinisin. Kaya yun, wala na kaming kahoy. Yung ano na lang natira sa backyard, yung apple tree. Yung maple tree, wala na, tinanggal na. So, yan guys. Dami ko nang naikwento. So, sa mga bagong ano naman, ayan na. So, see you in my next video. Thanks for watching.